Ang gawain ng kaligtasan na isinasagawa ng Diyos ay tunay na kamangha-mangha. Kung madalas nating ipapangaral ang mensahe, ang salita ay mabubuhay at lalago sa mga puso ng mga nakikinig, at masasabi nilang, nang suriin ko ang mga bersikulo sa Biblia na ibinahagi sa akin, naunawaan ko na tunay na may ina. Bakit ko ito napalampas sa Biblia ko? Malinaw na nakasulat sa Biblia ko na tunay na ninais at pinakahinangad ni Jesus ang ipagdiwang ang Paskwa. Bakit ako pumupunta sa simbahan ng napakatagal nang hindi ito namamalayan? Sa ganitong mga kaisipan, ninais nilang makarinig pa tungkol sa katotohanan. Labis akong namangha na masaksihan ng pag-aakay sa mga dati nang nakarinig ng mensahe na bumalik sa yakap ng Diyos. Sa una, ang simula ng Zion ay maliit at hamak, at maraming miyembro ng Zion ang labis na nausisa kung paano maglalahad ang gawain ng makalangit na Ama at Ina. Gayunman, makikita natin na ipinagkakaloob ng Diyos ang biyaya ng Espiritu Santo sa lahat, mula sa maliliit na bata at mga estudyante sa elementarya, hanggang sa mga estudyante sa gitnang paaralan at mga nagtatrabahong adult. Gayon din sa Timog Korea, ang mga binhi ay naihasik sa iba't ibang mga lungsod, at sinasabi na malaking bilang ng tao ang bumalik sa katotohanan matapos marinig ang mensahe. Sinabi ng makalangit na Ama at Ina na, maisa sa katuparan ng Ebanghelyo, basta't gawin natin ito. Naukit sa kanilang mga puso ang kahulugan ng Ebanghelyo na ibinigay ng Diyos, at labis silang namangha na napaisip silang, hindi ba ito isang himala? Sa lahat ng ito, paano lagi ang pasimula? Ito ay maliit. Sama-sama nating suriin ang isang bersikulo sa Job chapter 8. Tingnan natin ang Job chapter 8 verse 7. At bagaman maliit ang iyong pasimula. Gaya ng lagi nating nakikita, maliit ang naging pasimula ng ating ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo ng sinaunang simbahan ay nagsimula sa silid ni Marcos sa itaas, maliit din ang naging pasimula nito. At bagaman maliit ang iyong pasimula, ano ang mangyayari sa hinaharap? Ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Sa pamamagitan ng Biblia, sinasabi sa atin ng Diyos na hindi lang kaunti ang kanyang tutuparin, kundi isasagawa niya ang gawain ng kaligtasan at biyaya sa mga paraang hihigit sa ating imahinasyon. Mga kapatid, naniniwala ba kayo sa lahat ng propesya ng Biblia, sa mga salita sa Isaiah chapter 46 at chapter 14? Sinabi ng Diyos, oo, aking sinabi, oo, aking papangyayariin, aking pinanukala, at akin itong gagawin. Sinabi rin ito ni Jesus kay Pedro sa Matthew chapter 26. Kung paalisin ko ang lahat ng taong ito, kung gayo'y paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari. Kaya binanggit niya sa Matthew chapter 26 na siya ay inialay bilang handog para sa kasalanan, alinsunod sa mga propesya ng mga kasulatan at ng mga propeta. Pinagsasama-sama ang lahat ng salitang ito. Ano ang mangyayari ayon sa mga propesya? Ginigising tayo nito sa katotohanan na tiyak na matutupad ang mga ito. Hindi natin maaasahang makakaani tayo ng mansanas nang hindi tinatanim ang puno ng mga ito, hindi ba? Tayo ang nagtatanim at nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapalago ng lahat ng bagay. Kung gayon, dapat nating ipaubaya sa Diyos ang kalalabasan nito.